Hello everybody! Welcome to episode 2 of our SQL Basics tutorial. And today, alam nyo na itong MySQL, na-download nyo na yung MySQL. May konting familiarity na kayo kung ano ba ang SQL. Actually, interestingly enough, sabi nila mga veterans daw, SQL yung tawag sa SQL. Ako personally, pag nasa work ako, SQL tawag ko eh. Pero habang nandito sa tutorial, SQL kasi yung turo namin sa school. Pero pag nasa office ako, SQL eh. Kasi kung wari, magaling. Pero anyway. Lumalayo eh, no? Ayan, so nakita nyo, recap lang, meron na tayong tatlong tables. So students, subject, and teachers. So today, tuturuan ko kayo kung paano ba natin makikita yung laman ng tables na yon. Now, ang maganda sa SQL is sobrang dali niya intindihin kapag kinonvert mo siya into Filipino. Okay? Kasi unlike, let's say, kung nagko-code ka ng Java, di ba? System.out, println, di ba? Ano yun? Wala kang context kung ano yun, di ba? Kung hindi ka marunong mag-programming. Or let's say, nagko-code ka ng, C++, di ba? C in, C out. Pero pag SQL kasi, ganito lang siya. Kung gusto mo makita yung laman ng students table, ganito lang. Select. Ano i-select natin? Hindi yung students table. Select star. Meaning ng select star, kung makikita nyo dito sa students, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. 5 columns. So, ID, full name, program, year, level, and grade. So, select star, meaning kukunin natin lahat. So, tatandaan nyo ganun. Pag select star, by star, I mean by star, I mean asterisk. Ayan, meaning yan, kukunin mo lahat ng columns ng isang table. Alright? So, in this case, etong 5. So, ID, full name, program, year, level, and grade. And then, from. O, diba? Parang English lang. Select all. O, diba? Select star, all, from. Saan natin kukunin? Students. Mind blown. Amazing, diba? Tapos again, how to run. Just press this lightning button. And then, yan na ang laman ng students table natin. Meron tayong 15 na laman sa students table. How amazing is that? Also, kung makikita nyo, dark mode na yung MySQL natin kasi naggabi na. Di ba? Nang mabilis na singit lang, tuturuan ko kayo ng mga SQL conventions. Ang convention dito sa SQL is kapag magta-type ka ng clause, ito, tawag dito clause, select from, kung wari yung mga, yung mga commands, basically, select from. Ang convention normally is kina-capital letters yan. Pero hindi naman kailangan. For example, ganyan. I-lowercase natin. Gagana pa din naman siya. Pero, ang problem kasi dyan, if let's say, i-distribute mo na siya sa ibang tao or i-share mo siya sa ibang tao, or let's say, mahaba na yung tawag dito, yung query mo, ang magiging problem doon is medyo mahirap na siya basahin. So, practicein natin na capital letters yung mga clauses natin. Ganyan. Alright? Now, let's say, ayaw mo naman malaman kung ano yung ID nila. Paano natin gagawin yon? Ang kailangan mo lang malaman is sino ba yung mga students dito sa school na to. Wala akong pakialam kung ano yung program nila, wala akong pakialam kung ano yung grade nila, wala akong pakialam kung anong year nila. Wala rin akong pakialam kung anong ID. Gusto ko lang malaman kung ano yung pangalan ng mga students na nandito sa school natin. So, ang gagawin mo dito, imbes na star, ang itatype mo lang, alright? Ang itatype mo lang, kung ano yung column na kailangan mo. Full name. How mind-blowing is that? Diba? SQL is so simple. Okay? SQL is so simple, everybody. Let's say, gusto mo din malaman kung ano yung grade nila. Kasi, di ba, gusto mo makita kung sino yung matatalino dito. So, let's say, para malaman mo, or dalawang column gusto mong kunin, lagyan mo lang ng comma, di ba? Ano pang gusto mo? Grade. I wanna see their grade. Di ba? Andiyan na yung grade nila. Di ba? Full name grade. O, sige. Test for you guys. Gusto mo din malaman kung ano yung program nila. Kasi, di ba, malay mo, mas madali pala sa BS IT kaysa sa BS Computer Science, di ba? Gusto mo makita? Paano natin gagawin yun? Sige, pag-isipan nyo. Ganito lang. Comma, alright, comma, program. O, tas run mo ulit. Napakasimple. O, gusto mo, ganyan eh. Gusto ko kasi yung program nasa gitna imbes na yung grade.
feeling ko kaya nyo na isipin kung paano gawin yun, di ba? Common sense na lang yan. So, yung program, ilipat natin sa gitna, malamang, di ba? So, dito natin lagay yung program. Oh. Amazing, di ba? Amazing. Now, kung makikita nyo, full underscore name. Di ba? Tanggalin muna natin itong dalawa para mas madali nyo makita. Full underscore name. Nakakalito yan kapag, let's say, hindi technical yung mga tumingin. Let's say, ano ba? Gusto makita ng registrar nyo. Ayaw naman yung full underscore name. Ano yun, di ba? Malay mo, di nila magets yun. So, ang pwede mong gawin, may tinatawag tayo sa SQL na aliasing. Gusto mong ibahin yung pangalan ng, di ba? Pangalan ng column. So, ang gagawin mo, lagyan mo lang ng as, di ba? So, full name as anong gusto mong pangalan niya? As, let's say, gusto ko, name lang, name. O, diba? Nagbago yung pangalan nung column. Name. Pero let's say, gusto ko may space eh. Gusto ko student name. Eto, mag-error to. Bakit? Kasi may space. So, paano yan? May space. Gusto ko may space eh. E di, lagyan mo lang ng quotation mark. Badum. Badum pow. O, di ba? Napakalupit ng SQL. Alright? Napakalupit ng SQL. Alright. Now, I have a test for you guys. Okay? Burahin natin yan para makalimutan nyo. Meron din tayo dito, tables ng teachers, tsaka tables ng subjects. Bibigyan ko kayo ng 10 seconds. Grabe yun, guys. Bibigyan ko kayo ng 10 seconds, pero i-post nyo na lang kasi hindi ako mag-aantay ng 10 seconds dito para i-post nyo na lang yung video ngayon. Pero ang gusto kong gawin nyo is, kunin nyo lahat ng columns, lahat ng values nitong subjects. Alright? Lahat yan. Gusto ko makita, Tsaka lahat dito sa teachers. Okay? ID, full name, department. Lahat yan, kunin nyo. Pareho lang ng ginawa natin sa students. Sige, gawin nyo. Post nyo dito, pabalik ako, bumalik na ako. Okay, kunin na natin yung subjects, kunin na natin yung teachers. Pag di nyo pa din pinostas, di nyo ginawa, nasabi ko sa inyo, wala kayong matututunan. Pero okay lang, decision nyo yan eh. Okay, kunin na natin yung subjects. Again, anong gagawin natin? Select, capital, practice. Select, what? Kung gusto natin kunin lahat, star, asterisk, di ba? Select star, from where? Okay, subjects muna bago yung teachers. So, subjects, run it. Boom. Ayan, may score pa nga, di ba? Now, from, let's say, yung teachers naman gusto natin kunin. Paano kaya? Kung yung subjects, ganyan kunin, paano kaya yung teachers? Malamang, edi teachers. Di ba? Napaka-basic. SQL basics nga, di ba? Maintindihan nyo yan. Alright. Now, let's say, gusto ko lang makita punta tayo dito sa subjects ulit. Subjects. Ayan. Kung makikita nyo dito sa subjects, ang nangyari kasi dito sa subjects table, lahat ng students merong 3 subject. 4 nga may PE pa pala dito. May 3 subjects per student. Kung makikita nyo, ito, si student 1, may math, English, science, PE, si student 2, may Math, English, Science, PE. Si Student 3, may Math, English, Science, PE. Sabihin natin, gusto lang natin makita yung ano ba talaga yung subjects na meron. Wala akong pakialam kung ilang students meron dyan. So, meron tayong tinatawag sa SQL na distinct. Wala? Distinct. Kung i-check niyo yung meaning ng distinct sa dictionary, ano yan? Parang kaiba-iba. Di ba? Parang kaiba-iba. Distinct. So, ang gagawin lang natin, anong gusto natin? Gusto lang natin makita yung subject name. Subject name. Ayan, subject name. So, ayan. Ito lang yung mga subject name. Bakit napakadami? Kasi nga, ang daming mga students. So, para makuha natin yung subject name, na yung unique lang, okay, yung Math, English, Science, PE lang, pwede natin gawin. Meron pa tayong tinatawag na clause sa SQL. Tawag dito, distinct, di ba? Distinct. Ayan. So, ilalagay lang natin before the subject name. Select distinct subject name. So, makukuha lang natin dyan yung mga unique values. Amazing, amazing. Guys, let's wrap it up. Let's wrap it up. SQL, I thank you. Grabe. Napakalupit. Alright. Now,
don't worry if this was very easy for you guys. Play around with it pala. Play around with it. You guys have time before you go to the third episode. So, mag-play around lang kayo with the select star, select yung column name, select distinct. Para gamay na gamay nyo na before we go to the next lesson. Alright? Now, if sa next lesson naman, ang gagawin natin, balikan natin to. Select star from students. Ang gagawin natin next lesson, para lang may context kayo. What if gusto lang natin makita yung mga pumasa na students? Alright, ang passing grade natin, 75. What if yun lang yung mga students na gusto mong makita? Ay, masakit sa mata yung mga bumabagsak eh. Grabe yun. Anyway, so that is where our third part will lead us. Paano tayo mag-filter ng mga results kung may gusto tayong makita specifically? Let's say, gusto lang natin makita na program is yung mga BSCS, di ba? Ayaw natin makita itong mga BSIS, BSIT, Kadiri, ano yung mga yan, di ba? Mga walang kwentang program. Gusto lang natin makita yung mga BSCS kasi sila yung pinakamagagaling. Okay? So, yun yung mangyayari sa part 3 natin. So, if you guys are done, if you guys are comfortable with the select and from, proceed to part 3. Alright?